Good morning mga idol. Atong i-reveal kung sa'y sikreto sa DGPT. Para inyong masabtan, paminawan nig maayo. Kini nga vlogger expert about ni anang online Ponzi scheme. DGPT daw ay isang decentralized platform kung saan ang isang user ay magrerenta o papayagan ng mga user na gamitin yung idle computer power ng platform ng DGPT kapalit ng kita. Ang tanong, paano ka ba ikita dito? So meron iba't ibang uri ng accelerator kung saan mag-i-invest ka ng pera para ma-open mo ang isang accelerator. For example, so merong iba't ibang klase ng accelerator dito kapatid. For example, itong general computing power, ito ay pwede mong kunin lang ng level 0. Kung kasasali mo palang kapatid, magsisimula ka sa level 0. So, ang pwede mong kunin dito sa accelerator ay yung General Computing Power, Accelerator 1 at Accelerator 2. So, dito magre-rent ka $50 yung GCP, yung General Computing Power, yung Accelerator 1, 100, yung 2 naman ay 200. Kikitain mo dito araw-araw sa $50 ay 1.60. Okay? Dollars. Dito naman sa pangalawa, 3.40 at dito naman ay $7. Okay? So, mas malaki ang kukunin mo, mas malaki yung kikitain mo kapatid. For example, dito sa Accelerator 6, pwede kang kumita dito ng daily na $250. So, ang total na kita mo dito ay magiging $15,000. Hindi lang yan, dahil pwede ka rin kumita sa pamagitan ng pag-refer ng tao na mag-i-invest din dito sa loob ng platform nito. Katulad, so dito kapatid, meron iba't ibang level. Kapag nag-join ka dito, automatic ay level 0 ka pa lang. Okay, ano yung pagkakaiba nito? Once na level 0 ka lang, ang pwede mo lang makuha, katulad kanina, ay yung GCP, Accelerator 1 at 2. Pero kung level 1 ka na, o mas mataas pa, pwede mo nang makuha. Ngayon, sa referral yan kapatid, at habang tumataas din yung level mo, tumataas din yung percentage ng referral mo. For example, sa level 1, kung maging level 1 ka, ang kikitain mo sa direct referral ay 5%, sa indirect, second level ay 3%, at sa third level naman ay 1%. So, para maging level 1 ka, kailangan mo mag-purchase ng Accelerator 1. Sa level 2 naman, mas malaki na yung percent commission mo sa referral. For example, ito, direct referral 6%, dito ay 4% second level, third level 2%. So, kung dito, maging level 6 ka, tumataas yung team reward mo, yung referral bonus o yung referral commission. Dito sa level 6 ay kikita ka na ng 10%, sa second level 8%, sa third level ay 6%. So, para mapunta ka dito kapatid, kailangan mo makapag-invite ng 30 na katao direct referral at dapat meron kang indirect referral na 100 na tao. Ngayon, ang malaking tanong, Ito na part pakinggang mabuti. Dito natin malaman kung scam o hindi ang DGPT. Itong lahat bang pagkakakita na ito ay marangal ba o hindi? Bago natin masagot yan, pag-usapan muna natin kung ano ba yung idle computing power at kung saan ba ito ginagamit. Ang idle computing power po ay nagre-refer yan sa mga hindi nagagamit na processing capacity ng laptop o computer mo, katulad ng GPU o CPU. Madalas kasi kapag small task lang yung ginagawa mo sa computer mo, katulad ng pag-browse sa internet, pag-Facebook, panonood ng mga video, malaki po yung mga hindi nagagamit na processing capacity sa GPU at CPU mo. Ngayon, saan ginagamit yung idle computing power kung bakit kinukuha ito ng mga company o ng mga platform? Isang example dito ay yung pagbimina ng Bitcoin. Yung CPU kasi at yung GPU mo ay pwede yan gamitin o maging dagdag para sa computing power sa pagmimina ng Bitcoin. Okay, isang example dito ay yung NiceHash. So kung wala ka pang idea kung paano ba ginagamit yung pagmimina, kung ano yung purpose ng pagmimina ng Bitcoin, so pwede mong panoorin yung video na nasa description o kaya nasa comment section okay, about sa blockchain. Isa pang example dito ay yung Deepbrain, kung saan nag-iipon sila ng mga idle computing power o yung mga unused na computing power sa GPU. Then, yung total na computing power naman na nakukuha nila sa mga user ay pinaparenta nila yon sa mga developer. Kapalit ng pag-share mo ng unused computing power ng GPU mo, ay kikita ka naman ng token, ng crypto, na pwede mong i-convert sa totoong pera. So, yan yung mga example kung saan ginagamit yung idle computing power at bakit ito kinukuha ng mga company. Kasi ang DGPT ay naglilist daw sila ng idle computing power kapalit ng kita araw-araw. Base kasi dito sa DGPT rules, ang mga user daw ay binabayad yung idle mobile computing power sa DGPT computing pool at doon makakuha sila ng daily na kita. Ang tanong, totoo nga ba ito? Pag sinabi kasing idle computing power, pag ginamit mo yung term na idle computing power, kapag nabanggit mo po yan, sabi ko nga kanina,
tumutukoy po ito sa mga hindi ginagamit na processing capacity ng sarili mong computer katulad ng CPU at GPU. Para kumita ka sa pag-provide ng idle computing power, kailangan mag-run po yan sa computer mo. Sa mobile phone naman, possible ba na makapag-provide ng idle computing power? Ang sagot po ay yes. Kasi sa mga mobile devices, meron din niya mga GPU at CPU, kaya nakakapag-provide din sila ng idle computing power. Pero limited lang kasi mababa po yung computing power ng phone kaysa sa computer. Ngayon, kung hindi nyo pa rin naiintindihan, bakit ko binabanggit ito, bakit ko pinapaliwanag ito, bibigyan kita ng magandang example kapatid para ma-visualize mo. So, nag-run po ako ng NiceHash para ma-visualize mo lang kung paano ba ginagamit o paano ka nagpo-provide ng idle computing power. So, ang NiceHash kasi po ay gumagamit din ng idle computing power ng GPU at CPU para makapagmina ng Bitcoin. Paano ba malalaman yun kapatid? Kung titingnan mo, dito sa performance ng computer ko, yung CPU kapatid ay naka 100% na yan. 99 to 100% dahil nagra-run po yan ng pagmimina ng Bitcoin. So ngayon, kapag inalis ko po yan, pinatay ko yan kapatid, ibig sabihin, hindi nagagana o hindi na ako makapag-provide ng idle computing power para makapagmina yung Bitcoin. So bababa po yung percentage ng CPU ko kasi hindi niya na nagagamit. So ang nagrara na lang po kaya 42% ton na sa ganyan 40% ay dahil meron akong editing, meron akong screen recording at meron pa akong ibang nakabukas. Pero kapag nag-run ako, yung 60% ng capacity ng CPU ko ay kukunin niya yon kasi hindi nagagamit. Then yung 60% na yon ay gagamitin niya para sa pagmina ng Bitcoin. Same lang din po yan sa mga AI learning, okay? Yung mga data processing, yung pag-rendering na gumagamit ng idle computing power. Ganito din po. Once na nag-share ka ng idle computing power, ikaw yung nag-share ng idle computing power mo, ng GPU mo, yung mga unused processing capacity ng GPU mo at CPU mo na binibigay mo dun sa mga platform at sa mga company. So pinakita ko po ito para ma-visualize mo kung paano gumagana yung pagpo-provide ng idle computing power sa isang platform. Ang tanong, dito ba sa DGPT, totoo ba talaga na ang idle computing power, yung pinoprovide ng mga user, kung may idle computer power ba talaga para kumita? Ang sagot po ay hindi. Ang ginagawa ng DGPT ay isang investment scheme. Hindi po sila nagkiklaim o nagpaparent ng idle computing power. Paano ko nasabi? Ang DGPT ay nagkiklaim na pwede kang kumita ng pera sa pagpo-provide ng idle computing power o pagrarenta ng idle computing power sa kanila. Pero ang totoo, wala pong idle computing power dito. Ang ginagawa mo kasi dito ay nag-i-invest ka lang, no, para kumita ka. At habang nag-i-invest ka ng malaking pera sa platform nito, mas kikita ka ng mas maraming pera araw-araw. Ang business model po na ito ay hindi po masasabi na kasama sa idle computing power o yung mga platform na nagpo-provide ng idle computing power. Ang platform po na ito na ang DGPT ay mas matatawag po na Ponzi scheme. Paano ko nasabi na ito ay isang Ponzi scheme o possible na isang scam? Unang-una, misleading practice po ang ginagawa ng DGPT. Sabi ko nga kanina, ang legit na idle computing power ay kumikita ka sa paggamit mo ng sarili mong computer sa pamagitan ng pag-provide ng unused CPU at GPU resources. Kapag naka-off po yung computer mo, hindi kaya kita kasi hindi ka nakapag-provide ng idle computed power. Hindi mo kailangan bumili o hindi mo kailangan magrenta ng idle computing power sa mga platform katulad ng DGPT para kumita ka. Dahil ikaw dapat, pag sinabing idle computing power, ikaw dapat ang nagpo-provide ng idle computing power sa platform at hindi po yung mismong platform. Okay? Yun po yung purpose. Okay? Kumukuha yung mga platform ng idle computing power mo, yung mga unused na resources mo sa GPU at CPU mo sa sarili mong computer. Pero hindi po ganyan yung nangyayari dito sa loob ng DGPT. Uulitin ko, kikita ka doon sa pagpaprovide mo ng idle computing power at hindi doon sa pag-i-invest para kumita. Okay? Pangalawa, kung bakit ko nasabi na ito ay isang Ponzi scheme o possible na isang scam, wala pong idle computing platform na nagpapangako ng fixed daily earnings. Okay? Sa legit na idle computing platform, hindi po fixed ang kita dahil nakadepende po yan sa demand, unang-una, okay, sa market, at pangalawa, kung ilan yung napoprovide mo na actual na computing power. Doon po yan nakadepende. Pangatlo, kung bakit ko nasabi na ito ay isang Ponzi scheme o possible na isang scam, ay dahil meron po itong sign na isang Ponzi scheme. Okay? Kung saan habang nag-i-invest ka, lumalaki po yung profit mo, sign po yan ng Ponzi scheme. Isa pa, para magawa mo makakuha ng mas mataas na uri ng accelerator o tumaas ang level mo, kailangan mo makapag-invite ng specific na dami ng tao. Kapag nakapag-invite ka ng tao, pwedeng tumaas yung level mo.
at pwede din tumaas yung kita mo. Bakit? Dahil yung in-invite mo na mga tao, dun manggagaling yung kikitain mo sa mga susunod na level. For example, kung makapag-invite ka ng tao na mag-i-invest din, sabihin natin 5 na katao at 50 naman na indirect referral mo, magiging level 3 ka. Okay? Kapag level 3 ka na, mas malaki yung pwede mong kitain araw-araw. Bakit? Dahil uulitin ko kapatid, dahil yung mga na-invite mo, dun po manggagaling yung perang kikitain mo dito sa DGPT. So wala pong computing power dyan, wala po silang pinoprovide na idle computing power, at wala ka rin pinoprovide na idle computing power. Ang ginagawa mo sa DGPT ay pure investment scheme. So ulitin ko kapatid, okay, baka hindi mo naintindihan, dapat ikaw yung nagpo-provide ng idle computing power sa pamagitan ng pag-share mo ng mga unused processing capacity sa loob ng GPU at CPU mo. Dapat ikaw po yung nagpo-provide nun, hindi ka dapat nagrarenta at hindi ka bumibili. Okay? Yun po yung purpose kung bakit meron tayong idle computing power. Okay? Ngayon, ang review natin dito sa platform ito, base sa tinalakay natin dito sa video na to, ang DGPT ay isa pong Ponzi scheme at hindi po marangal na pagkakitaan. Mga kaibigan, inaot inyong nasabtan unsa gining DGPT. So paki-share, like and comment para daghan pa gyud ang makahibalo ni ining DGPT.